Hi everyone, Rocky here, and for today's video, pag-uusapan natin is about luggages. Feeling ko tong video ko na to ma-appreciate to ng mga taong first time traveler and undecided kung anong size ng luggages or anong type ng luggages ba yung dapat nilang bilhin. Kasi ito rin yung isa sa mga questions and struggles ko kung ano ba yung dapat kong bilhin or dalhin kapag magpa-flight ako. So para magkaroon kayo ng idea kung ano ba dapat yung bibilhin ninyo, panoorin yung video ko until the end. So, let's start. First off, merong tatlong luggages na tinatawag pag nasa airport ka. Number one is yung hand carry luggage, which is very known sa lahat. Ang hand carry luggage is 7 kilos and below. Kapag ang dadalhin mo is yung trolley, dapat yung size ng bag mo is 20 inches pababa. Maximum 7 kilos lang din dapat yung bigat nung maleta nyo. If mas malaki pa sa 20 inches or medium size na maleta yung dadalhin ninyo, considered na siya na check-in luggage. Kahit na mas mababa pa sa 7 kilos, basta medium size na luggage, considered na siya na check-in bag. If ang dala nyo naman is backpack, parang ganito, ito. So, kasi si Habi, ito lagi niya tong bitbit pag nagta-travel kami abroad or locally. Ang laman lang nito is more on gadget. Tinitimbang pa din siya. So, dapat 7 kilos lang din yung bigat ng bag na to. Kasi, kino-considered na to na hand carry. Kahit yung normal na backpack, parang ganito. Ito lagi tong dala ng anak ko. Kapag nagta-travel kami, madami talaga tong laman. So, matambok siya. Madami siyang laman. Kinikilo pa rin nila to. Kahit na backpack siya, make sure na 7 kilos lang siya. Kino-consider na nila to na hand carry. Next is check-in bag. Check-in bag is yung medium size or large size or extra large na size na luggage or baggage. Check-in luggage na siya. Regardless yung weight niya. So kahit ang dala-dala mong luggage is kunyari medium size tapos less than 7 kilos, check-in luggage automatic siya. Kasi hindi siya kasya dun sa compartment sa airplane. Kaya hindi nila tatanggapin na hand carry bag na lang siya kasi less than 7 kilos naman. Maximum kilo per check-in luggage is 20 kilos. So, kung ang bag mo kunyari maliit lang, kahit yung duffel bag pa yung dala mo o kahit yung backpack pang dala mo pero nag-over siya ng 7 kilos, magiging check-in bag na siya, automatic. Kapag sumobra ka naman dun sa 20 kilos dun sa maleta mo, magbabayad ka ng extra per kilo. Lagay ko dito kung magkano yung price per kilo na excess dun sa luggage. And kung magkano yung check-in luggage. Next is yung personal bag. Personal bag, ayan, ilagay ko yung meaning ng personal bag. Yung ginamit ko sa airport, nasabi na sa akin is, akala ko nga titimbangin. Pero sabi sa akin, this is a personal bag. Kasi nung nakita naman nila, ang nakalagay dito is baby wipes ko, alcohol, mga small towels, ganyan. They considered it as a personal bag at hindi na nila ito tinimbang. So, if you're bringing your personal bag na ganito kalaki, be wise na lang sa paggamit. Yung sister ko naman, ang dala niya parang ganitong klase ng bag. Ang laman lang niya is passport, wallet, pera, ganyan, alcohol. Hindi na nila to tinimbang kasi ginawa na nila tong personal bag. Yung last na gala namin, may napansin ako sa airport. Sila, hindi ko alam kung kailan to nag-start, pero nag-wrap na sila ng mga bags. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Yung nakita ko, parang dalawang backpack, pero medyo bulky kasi yung dalawa. So, I am assuming na nag-over ng 7 kilos yung isang backpack na yon. Tapos, pinag-combine nila. Tapos, nung nasa check-in na, ang bag ko lang is yung tatlong tag to 20 inches. Ang weight kasi noon, merong 8 kilos, merong 10 kilos. Bayad ko na sa check-in, di ba maximum kasi noon is 20 kilos. Yung bayad ko kasi doon is para lang sa isang maleta. Isang check-in lang talaga siya. Ang iniisip ko kasi is, baka i-add up na lang nila yung kilo, okay na yun. Yun pala, hindi siya pwede. So, ang sinadjust sa akin is, iparap ko yung dalawa kong maleta. Nakarap siya ng ganito para makonsider siya na one luggage only. Para yun yung bayad ko sa check-in bag ko. Ang bayad dun sa nagbabalot is parang 350. May machine doon na nagbabalot ng mga luggages. Ang problema doon, sa Philippines lang yun applicable. Pagdating dun sa ibang bansa, nagpa-follow talaga sila ng rules. Yung binayaran mo na check-in luggage na 20 kilos, para lang talaga yun sa isang maleta. So, medyo
medyo expensive yung sa akin kasi 3 maleta siya. Tapos hindi ko na siya mababalasa. So, napilitan akong bumili ng 3 check-in luggage. Kaya kung bibili kayo ng maleta, I suggest na bumili kayo ng iba-ibang sizes para ma-maximize nyo talaga yung check-in luggage kung kailangan yung i-check-in yung bag nyo. Kasi yung sa akin, 3 maliliit lang yun. Kaya lang kasi syempre, siniksik-siksik ko. So, nag-over ng 7 kilos. And wala na ako talagang masisingitan na iba kasi ang dala ko na lang itong ang personal bag na to. So, hindi ko na siya mababawasan. So, medyo for me, expensive learning talaga na nagtipid pa ako or nag-isip pa ako na inconvenient na kalad ka rin yung mas malaking bag. Pero mas maganda pala kung meron ka talagang options na mas malaki yung bag mo in case na bumili kayo doon ng pasalubong or bumili kayo ng kung ano-ano. Of course, yung dala-dala nyo paalis, mas mabigat pa yan pag pabalik na kayo kasi nga ang dami nyong binili. Tsaka naisip ko talaga na kung yung pinambayad ko dun sa check-in luggage is binili ko na lang ng bigger na maleta, di parang mas napakinabangan ko pa siya kaysa naman pinilit ko yung maliliit lang talaga para convenient lang siyang dalhin. And that's it for today's guys. Thank you very much for watching until the end. Kung nakikita nyo pa ako, hopefully meron kayong natutunan kahit paano. Hanggang sa muli! Bye-bye!